So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Matapos bumanat sa mga Duterte, itong bagong Presidential Communications Office Undersecretary na si Claire Castro, nako, kumalat ngayon yung nakulong video scandal niya. Ano ba yung pinagagawa niya? Ayun na. Ito na, nagkabulgara na. Ito yung video. Tulong sa akin! Ginugulo ko para magtanong sa kliyente ko! Kasalanan ko! Para magtanong ang kliyente ko, kasalanan? Ganun ka na bang abusado? Kasalanan mo, sigaw-sigawan mo ako. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangalagyan ng kliyente? Sige po ma'am, ando na yung Sir, pasensya na po talaga, ha? Akala ko po yung Ano ba? Ito, ma'am. MPD media kayo. Kakampi niya ba yung media? Hindi lang. Ay, ang taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na. Tulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. Oo, DCRJ. You are? Walang Atty. Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant, walang ginagawa, walang complaint, walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kaladkarin. Walang complaint pinapakita. Opo. So, Atty. Claire, you are the lawyer. Ang cellphone ni Jackson, nagulat po kami, walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkikita sila sa mall para pag-usapan ang bata, tapos papahuli. Bakit sila agad nandoon? Frame up? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nandoon? Walang tao dito na pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow up? Anong Yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow up? Confidential, ma'am, kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin, ma'am. Ano dyan? Anong case number? Ipapalit pangalan yung kaso. Ipapile pa lang ang kaso. Iniimbestigahan pa lang. Ipapile pa lang ang kaso para hulingan. Walang warrant of arrest. Sandali lang. Walang warrant of arrest. Sir, walang warrant of arrest to. Ma'am, ma'am. Dali lang. Sir, walang Dali lang, ma'am. complaint. Dali lang po, ma'am. Pakita niyo muna sa akin. Pagtanggol sa kliyente, ay kasalanan ko ng ako. Ano kasalanan ko? Para pagtanggol ang kliyente ko, kasalanan? Ganun ka na bang abusado? Kasalanan mo, sigaw-sigawan mo ako. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangalagyan ng kliyente? Sige po ma'am, ando na yung Sir, pasensya na po talaga, ha? Akala ko po yung Grabe, no? Tapang nga tao, talagang nag-iiskandalo. Ito po, ayon po sa mga netizens, talagang pinagpiestahan ng mga netizens ito, bina-background check talaga. Ito ang sabi po ni Minda Mia, ang chief abogada pa naman, nakakaya talaga ang mga government official natin sa international community, dapat sa kanya sa Divisoria. Ayon po yan sa mga nag-comment dyan. At ito kay Ricky, both PDP candidates. Kay LC, kung gaano kataas ang lipad, ganun din ang bagsak. Kasi biglang ano yan. Hindi naman yan siya ganyan sa mga vlog niya. Kasi nagbablog po yan. Laging nagbablog yan. Eh parang ano mukhang ang bilis ng ano niya. Hindi naman Mats, grabe naman kayo. Ang lakas ng loob agad niya na bumanat agad. 'Di ba? Sabi po dito ni Roy Talamor, galing po yan sa kanila, kapit sa patalim. Unclear, baka pati baho mo makalkal. Ang sabi ng karamihan, marami pang lalabas daw kung ano yung background ni Atty. Claire Castro. Hindi naman natin kilala yan. Pero siyempre, ikaw kung pumasok ka dyan or may posisyon ka sa gobyerno, wag po kayo magalit sa mga naglalabas ng background nyo. Kasi pag nasa gobyerno ka, pinapasahuran ka ng mga taxpayers, di ba? Tama? May karapatan tayong alamin kung ano yung background niya. Sabi po ni Romeo, naging palengke na CO office. Tatatatat, galing. No? Maging rapper kaya. Tatatat. Ano masasabi niyo po dito kay Atty. Claire Castro? Attorney naman yan. Siyempre attorney naman, maraming alam naman sa batas yan. Yun nga lang, talagang nag-ingay agad ngayon. Talagang nagyayaw-yaw agad ngayon, bumanat agad. Talagang mga malulupit talaga yung banat niya sa mga Duterte. Andun yung tapang niya, kala mo nagalit palagi, no? Ano masasabi nyo dito? Comment down below. Hanggang dito lang, thank you.